Isang magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Summit Media Philippines. Ang title po nito, Breaking, Senator Robin Padilla hindi kaaway ang mastership ng China. Pilipinas nagbayad ng utang, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Summit Media Philippines, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At syempre wag yun rin sana kalilimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Pag na-reach po natin ng 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. Paalala lang po, hindi po tayo nagbabalita, gumagawa lang po tayo ng reaction video sa mga nangyayari po sa ating bansa, sa ating mga karatig bansa, at syempre po sa ating politika. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa kabila na patuloy na panghihimasok ng China sa katubigan ng Pilipinas, tila hindi pa rin maiiwasan ng ilan sa ating mga kababayan ang kampihan ang bansang harap-harapang ng mabastos sa ating soberanya. Hindi lamang sa mga ordinaryong Pilipino, kundi pati ang ilan sa mga kilalang personalidad at mga politiko na pilit tinutuwid ang maling pananaw sa pagprotekta ng ating bansa at nasasakupan mula sa mga dayuhang mananakop at oportunista. Kung makailan lamang na mag-react si Senador Robin Padilla dahil dumanoy sa pagiging overacting ng mga lokal at maging international media. Grabe, no? Overacting daw. Halos last year po ay sobrang hirap na hirap po tayo, no, na maglayag dyan sa ating territory, sa ating EEZ dyan po sa West Philippine Sea. Kahit po dyan sa Bao de Masinloc, hirap na hirap tayo mag-resupply mission dyan sa ating barkong nakadaong doon, no, na talagang binabantayan po ng ating mga sundalo doon, at sobrang lahat po ng ating galaw dyan ay ini-intercept at binubuli tayo ng China. Overacting pa rin daw tayo, sabi ito ni Padilla, no. Grabe talaga. Alam nyo na talaga kung bakit niya sinasabi ito, kasi nga pro-China po siya. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Tungkol sa isyo at panghihimasok ng mga nasabing sasakyang pandagat ng mga Chino, lalong naliw na dito sa pinag-uusapang monster ship ng China, kung saan lagi itong nangungunang mga balita sa lahat ng platform, sa social media at maging sa mga tabloid at telebisyon. Ayon sa senador, hindi natin dapat pagtuunan ng pansin ang mga ganitong isyu tungkol sa mga Chino dahil wala namang banta ito sa seguridad ng ating bansa. Wala daw banta sa seguridad ng bansa ang mga Chinese. Yung mga nandiyan sa sa ating EEZ, no, namulat sa pulpa nga po ay talagang hindi na nirespeto ang ating karapatan diyan sa ating sariling teritoryo, na basta sila nang imasok, nagtayo na sila ng artificial island para gawin nilang military base. Sinaktan ng ating mga sundalo, may naputulan ng daliri, binutas ang ating mga inflatable, sinira ang ating mga barko, binangga ng binangga ating barko. Ano pa ba? Pillar po tayo, yung sa helicopter, kung natandaan nyo po yung mga pebbles po, di ba, no, na tinutukan po ng helicopter, ng hélice ng helicopter, natalsikan po ng mga pebbles ng yung mga sundalo natin doon, at nasugatan sila ng nagdili para mga pebbles. Yung latest lang po, na may halos 10 mahigit na Chinese na nahuli sa Bataan na nagmamanman po sa ating bansa. At yung nakita po na underwater drone, no, sa ating bansa na nakita po ng mangingisda. So, wala pa rin bang threat? Wala pa rin bang ang China sa atin? Sa lahat po ng ginagawa hanggang ngayon sa atin ng China, na ating mismong sariling EEZ, hindi tayo makapaglayag ng malaya. Wala pa rin bang threat yun, Senator Padilla? Tanong lang po yan ng taong bayan sa'yo. Tungkol sa mga Chino dahil wala namang banta ito sa seguridad ng ating bansa. At kung tutuusin, mas matalik pang kaibigan ng bansang Pilipinas ang China kesa sa Amerika. Idinidiin ng senador. Mas matalik pa raw na kaibigan ng Pilipinas ang China kesa sa Amerika. Isang malaking kalokohan dahil unang-una sila po ang gumagawa ng hindi maganda sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po,
ngayon, sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpapalakas po tayo ng ating sandatang lakas. Kailangan po kasi natin maghanda dahil andyan po yung banta yung banta ng China sa ating bansa. Real to, kaya ang galit na galit ang China dahil hindi natin pinupull out daw yung pinahiram sa ating missile system ng Amerika. Ang Amerika po ay matagal na po nating kaalyado, matagal na pong sumusuporta ang Amerika sa Pilipinas. At ngayon po, di ba, binigyan tayo ng malaking pondo para palakasin po at sa sandatang lakas. At talagang sinusuportahan po tayo, nagbabantay din po sila sa ating EEZ, ang Amerika. Dahil nga po may banta po tayo mula sa China. So, sino po ang kaibigan, totoong kaibigan ng Pilipinas? Ang China ba? O ang Amerika? Matalino po tayo dito, no? Matatalino tayo. Sa Pilipinas, ang China, kesa sa Amerika. Idinidiin ng senador na hindi natin kaaway ang mga Chino dahil sa simulat sa pool pa lang sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa, marami nang naiambag ang China at tulong sa Pilipinas para makamit ang lahat ng mga inaasam-asam nito. Tanging ang Amerika lamang ang nagpapagulo sa magandang relasyon ng China at ng Pilipinas. At dahil dito, Ano yung discarding ginagawa sa atin ng China mulat sa pool? Bibigyan tayo ng mga investment, pautangin tayo, lulubugin tayo sa utang hanggang sa kapag hindi tayo nakabayad. Tulad din po ng ginagawa po nila sa ibang bansa, no? Na talagang maraming utang sa kanila. Kaya sunod-sunuran na po yung mga bansang yun kasi nga hindi makabayad ang utang sa kanila. Ganun po ang diskarte po kasi ng China. Sa mga hindi po nakakalam, no? Ilulubog nila ang isang bansang mahirap sa utang para mahahawakan po nila sa leeg ang bansang yon. At yun nga, tuloy na nilang sasakupin yung bansa na yan dahil hindi makabayad ang utang sa kanila Yun yung gagawin nilang way para masakop po yung bansang yon. Correct me if I'm wrong, no? Ito yung Nepal, ganun po ang sitwasyon ng Nepal. No, correct me if I'm wrong, hindi po ako sigurado pero sa pagkakalam ko po yung Nepal, ganun po yung sitwasyon kaya hindi po sila makapag-react ng against sa China. naging hati naman ang mga sentimento ng taong bayan sa naging payag ng naturang senador. At sinabi ng mga ito na dapat raw pag-isipan muna ng malaliman ni Binoy ang kanyang mga binibitawang payag tungkol sa aniyay magandang pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Well, syempre nga naman, no, hindi naman, sabi nga nila do not bite the hands that feed you. Alam naman natin na ang nagbigay ng pardon o nag-ano ng kaso nito ni Senator Padilla ay si Duterte. At syempre, yun nga, dahil kay ex-President Duterte, ayun nga, dahil dinala nga siya ng Duterte ay siya ang nanalong senador na number 1 daw no na senador. Pero ito po no, ramdam na ramdam po talaga natin ang kanyang pagka pro-China dito po sa sitwasyon na to no. Tayo pong mga mamamayang Pilipino ay iba-iba po ang ating opinion. May mga gusto po dito kay Senador Padilla, may mga gusto sa Duterte at may gusto kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana po no, mag-isip po tayo mabuti. Sana po maging pro-Philippines tayo. Kasi po Pilipino po tayo, di ba? Dapat tayo po yung sarili po natin munang iniisip natin bago po ang ibang bansa o kung sino man yan. Dapat kapag po ang leader natin ay pro-Philippines, yung makikinabang po ang Pilipino, doon po tayo. No? Lalong-lalo na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ngayon ay talaga pong pro-Philippines po siya kasi po inilalaban po niya ang Pilipinas. Hindi po tulad nga po nung nakaraang administrasyon na talagang ramdam po talaga natin na talagang pro-China sila. Talagang lahat po ng sasabihin ng China ay hindi po nila i-against yun. Talagang sasang-ayon lang sila. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan na we will not yield. Lalaban tayo sa kahit sinumang bansang manakop sa atin o magbabanta sa ating kasarilan o sa ating EEZ na gustong kumuha ng ating teritoryo. Mararamdaman natin ang puso bilang Pilipino sa ating leader ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya alam ko matatalino po lahat po ng subscribers ko po dito. Mag-isip po kayo, no? Unang-una po, nasa kamay po natin ang kapangyarihan sa susunod na eleksyon. Tayo po ang maghahalal ng mga susunod na senador sa susunod na halalan. Kaya may panahon pa po para mag-isip-isip at magnilay-nilay tayo. Pag-isipan po nating mabuti para hindi po tayo magsisi sa huli. Dapat di umano, isalang-alang nito ang mga batas na nakapaloob sa mga nasasakopang teritoryo ng bawat bansa kung saan hayagang may mga pagdabag at pang-aabuso na ginagawa ang China hindi lamang sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, kundi maging sa mga mangingisdang Pilipino. Marami ang nagsasabi na tila nagiging pro-China na ang nasabing senador dahil
pilit nitong binabaliktad at pinoprotektahan ang interes ng China sa loob ng soberanya ng Pilipinas at sa West Philippine Sea. Well, noon pa man talaga pro-China na. Alam naman natin yan. Pro-China talaga yan si Binoy. Samantala, katambal na ng walang awat na pangungutang ang papalaking pundong ipapabayad para dito ang isa sa naging prioridad ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Noong Disyembre, umabot na sa 14.10 trillion pesos ang utang ng Pilipinas dulot ng kaliwat kanang pangungutang ng mga nakaraang administrasyon. Malamang nalalampas ito sa inasahang 14.63 trilyong utang para sa buong 2025 kung hindi ito sosolusyonan ng Administrasyong Marcos Jr. Tama. Lalampas ito sa target ng rehimeng Marcos Jr. na 16% na utang to GDP ratio para sa taong ito o relatibong laki ng utang kumpara sa halaga ng buong ekonomiya. Dahil dito, pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang paunang pambayad sa World Bank nitong nakaraang Disyembre na may halagang 800 billion pesos o may katumbas na $137 million. Palakpakan po natin Pangulong Bongbong Marcos. So, ito po, no, ganito po talaga yun. No? Ang Pangulo po natin talaga ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, work. Trabaho ng trabaho, birang-bira sumagot sa mga ibinabato sa kanya, kung ano-anong mga sinasabi sa kanya. Siya po talaga po, tahimik lang at makikita lang po natin yung resulta ng kanyang pamumuno. No? Yung resulta po talaga, yun po yung masakit sa kalaban no? Sa mga tumutulig sa kanya. Doon po tayo nakatingin. No? Hindi po doon sa, sabi nga niya, no? Nakita nyo ba akong umiyak? Nakita nyo ba akong sumagot sa basta-basta mga ganyan sa akin? Basta ako, magtatrabaho ako, pagsisilbihan ko ang bayan. Ganoon lang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito po, kahit paano, nababawasan po ang mga utang ng Pilipinas dahil po dito sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay bunga lamang ng maganda paggago ng ekonomiya ng Pilipinas at maging ang tamang papapatupad ng pondo sa bawat ahensya ng gobyerno. Yes. Ikinatuwa naman ito ng maraming namumuhunan sa bansa at ayon sa kanila, isang indikasyon ito na seryoso ang Administrasyon Marcos na gawin ang Pilipinas bilang isang debt-free na bansa sa hinaharap. Well, sa akin, no, palakpakan din po natin ang ating mga sarili tayong mga taxpayers, no. Kasi talaga pong tayo po ang may malaking ambag din dito sa ating bansa, no? Dahil po sa ating mga binabayaran tax. At syempre palakpakan din natin Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa niya po ang lahat para mapaganda, mapaunlad po ang ating bansa. Yun lang po, no. Sana nagustuhan niyo po ang ating reaction video dito po sa video ni Summit Media Philippines. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng video ng kanyang channel para po makapag-subscribe kayo sa kanya. Huwag niyo rin sana kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Pag naabot po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. 7,000 na lang po. Marireach na po natin ang 100k subscribers. Kaya mag-subscribe ka, like this video, comment down below, stay active sa ating channel para may chance ka na manalo ng cellphone. Comment down below kung ano sa loobin mo, no? Tapanood nating video tutungkol dito sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.